Shoreline at amihan patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa buong Luzon. Easterlies umaapekto sa Visayas at Mindanao. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ang pinakahuling ulat panahon ngayong araw ng Lunes. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang shoreline ay patuloy na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, habang ang Northeast Monsoon o hanging amihan ay umiiral sa natitirang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, ang Easterlies naman ang pangunahing dahilan ng pag-uulan sa lugar ng Visayas at malaking bahagi ng ating bansa. Narito na ang taya ng panahon. Shoreline affected areas sa lugar ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal at Quezon. Ang kalagayan ng panahon ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang epekto nito ay posibleng flash flood at landslide lalo na sa mga bulubundukin at mabababang lugar. Paalala lang po sa ating mga kababayan, mas tumitindi ang ulan kapag nagsasabay ang shoreline at moisture air mula sa silangan. Easterlies affected areas naman sa lugar ng Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island at Surigao del Norte. Ang kalagayan ng panahon ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang epekto nito ay posibleng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa coastal at windwards areas. Amihan affected areas naman sa lugar ng Ilocos Norte at natitirang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Ang kalagayan ng panahon ay maulap na may pag-ulan at ang epekto nito ay posibleng ang pagbaha at landslide dahil sa tuloy-tuloy na ulan sa lugar na yan. At sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Central Luzon, ang kalagayan ng panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang pag-ulan o thunderstorm. Dulot naman ito ng shoreline. Ang epekto ay posibleng biglaang pagbaha tuwing may malakas na thunderstorm at pag-ulan sa ilang mga lugar. Sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, ang kalagayan ng panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may mahinang pag-ulan. Dulot ito ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Walang masyadong epekto o banta sa mga lugar na iyan. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang kalagayan ng panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated rain shower o thunderstorm. Dulot naman ito ng easterlies. Ang epekto ay posibleng flash flood sa oras ng malakas na pagbuhos ng ulan o thunderstorm. At para sa ating hangin at kalagayan ng karagatan, sa extreme northern Luzon, ang hangin ay malakas at ang direksyon ng hangin ay hilagang silangan na may alon hanggang napakaalon na 2.8 hanggang 4.5 metro ang taas. Mga kababayan, hindi inirekomenda ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat o anumang sasakyang pandagat na bumabiyahe. Sa Central Luzon at natitirang Northern Luzon, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas at ang dagat ay katamtaman hanggang maalon mula 2.1 hanggang 3.4 metro ang taas. At sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman at ang dagat ay bahagyang maalon hanggang katamtaman na may alon na 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas. Sa Metro Manila, ang araw ay sumikat kaninang alas 6:17 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:33 ng hapon. Paalala po sa ating mga kababayang mangingisda, seafarer at commuters, mas maaga na ang pagdilim ng paligid kaya mag-ingat sa pagbiyahe lalo na kung may kasabay na ulan at mahinang visibility dahil sa shoreline at hanging amihan. Mga kababayan, patuloy na ulan sa ilang bahagi ng bansa. Tingnan natin ang kasalukuyang setup ng ating panahon. Bagamat may easterly wave na namataan sa silangan ng Mindanao, hindi ito ang pangunahing dahilan ng pag-ulan sa ngayon. Ang totoong driver ng ating panahon ay pagsalpok ng easterlies at northeast monsoon na siyang nagpapalakas ng shoreline. Ang pangunahing pinanggagalingan ng ulan sa maraming bahagi ng ating bansa. So ano ang pinapakita ng satellite images? Kung sisilipin natin ang satellite imagery, malinaw ang pattern na northeasterly wind mula sa hilaga o hanging amihan at moisture na umaakyat naman mula sa timog silangan at pagbangga ng dalawang hangin. Nabubuo ang shoreline na nagdudulot ng mas madalas na ulan at thunderstorm. Ito ang dahilan kung bakit mas aktibo ang pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa.
So kaya ano ang inaasahan sa mga susunod na araw? Ngayong darating na Huwebes at Biyernes. Ang magiging lagay ng panahon ay pabalik-balik na ulan sa Eastern Luzon at Eastern Visayas kasama ang Eastern Mindanao. Mas aktibo ang ulan sa hapon hanggang gabi. Sa darating naman ng Sabado, bahagyang paghupa ng ulan. May brighter period sa ilang lugar. At sa darating na Linggo o Lunes, lalakas muli ang ulan dulot ng panibagong cold surge na magpapalakas ulit sa Amihan at Shoreline. At sa darating na Martes at Miyerkules, unti-unting hihina ang ulan at bababa pa sa timog ang shoreline. Ang tanong, saan ang pinakamalakas na ulan? Eastern seaboard ng Luzon, lalo na sa Sierra Madre, at sa Eastern Visayas, Eastern Mindanao dahil sa easterlies. Mas tuyo ang kanlurang bahagi ng bansa gaya ng Ilocos West Coast, Palawan, Western Visayas dahil sa nahaharang ng kabundukan ang moisture mula sa silangan. Sa ngayon, walang malinaw na sinyales na tropical cyclone o bagyo na nakikita sa ating mga satellite images. Sa ating seasonal pattern check, nasa weak La Nina pa rin po tayo. Inaasahang lilipat sa neutral sa unang bahagi ng 2026. Mainit pa rin ang dagat kaya mas madalas ang shoreline events. Mas madalas ang ulan kahit walang bagyo. Mga kababayan, ang bottom line is shoreline pa rin ang pangunahing dahilan ng pag-uulan dito sa ating bansa. Ang hanging amihan kasama ang easterlies ang mas aktibong panahon sa ngayon. Walang kumpirmadong bagyo sa forecast ayon sa ilang mga global forecast system. Mas maulan sa silangan at mas tuyo naman sa bahagi ng kanluran ng ating bansa. Kaya nananatiling aktibo ang shoreline sa buong Luzon at malakas na amihan sa Hilaga naman at ang easterlies ang sanhi ng pag-uulan sa lugar ng Visayas at Mindanao. Mga kababayan, habang patuloy ang ulap, ulan at malamig na hangin sa ating paligid, pinalalahanan tayo na may liwanag na dumadating sa gitna ng dilim. Ayon naman sa Juan chapter 1 verse 5, ang sabi, ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadadaig ng kadiliman. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na patuloy na tumatangkilik at natiling nakikinig dito sa ating channel, sa ating mga OFW na patuloy na sumusuporta. Salamat sa inyong mga super thanks na ibinibigay at ng inyong mga comment. Malaking bagay po ito sa amin at nagbibigay kayo ng inspirasyon upang magpatuloy dito sa ating segment na ulat panahon. Ganun din sa ating mga kababayang, mga local subscribers mula Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa inyong suporta. Mag-ingat po kayo lagi. Kung nagustuhan nyo ang ulat na ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Maraming salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.